So mga par, kamusta? Ang reaksyon ni Bob Arum. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So sa mainit nga po na pinag-uusapan para sa pangalawang bakbakan ng dalawang welterweight superstar sa pagitan ni Terence Crawford at Errol Spence Jr. Kung saan mga idol hindi pa malinaw kung saan ba talaga sila natimbang maglalaban, sa 147 pounds ba ulit o di kaya sa light middleweight division. Bagamat hindi naman nagpapigil ang dating promoter ni Crawford na si Bob Arum sa pagbigay ulit ng kanyang prediction sa magiging rematch ng dalawang fighter. Ano yan ni tanda mga idol? Wala daw siya pakisalaban ng dalawang superstar dahil hindi naman daw siya ang promoter ng laban. Pero kumpiyansa si Bob Arum na kahit saan man daw maglaban si Crawford at Spence na division, kahit mapa-heavyweight man daw yan, ganun pa rin daw magiging resulta ng laban. Mawawasak pa rin daw ang mukha ni Spence sa bakbakan na to dahil pulpul daw na klaseng fighter si Spence kapag kalaban nito ang isang kaliwiting fighter. Nasa estilo na daw nito mga idol na hindi ito marunong makipaglaban sa mga left-handed boxer, kung saan dahil sa mga sinabi ni Bob Arum, mukhang nagkatotoo sana mga idol ang ating prediction dati sa bakbakan ni Spence at Pacman. Nadudurugin lang talaga ng Pinoy ang mas matangkad na si Spence dahil sa estilo ni Boss Manny. Imagine kasi mga idol kung nahirapan si Spence kay Crawford na hindi isang legit na kaliwete na talagang ginagamit niya lang ganitong estilo kapag nasa alanganin siya. So paano pa kaya mga idol kung nakalaban ni Spence, ang isang pure at isa sa mga the best na left-handed fighter kagaya ni Pacman? Malamang mga idol talagang kakain ng maraming suntok si Spence sa bakbakan. Hindi ba siguro mga idol ni Pacman kayang gayahin ang distraction na ginawa ni Crawford kay Spence sa dahilan na medyo may kalaitan si Pacman sa 147? Pero isa lang talagang sinisiguro natin mga idol, malalamog talaga mukha ni Spence sa umuulan na suntok galing sa Pinoy legend. Sa kabilang banda naman mga idol, halos 5 linggo na lang nga po mangyayari na ang sagupaan sa pagitan ng ating pambato na si Marlon Tapales kalaban ng pound for pound boxer na si Naoya Inoue. Bagamat habang papalapit ang bakbakan nila mga idol, lalong nagkakaroon ng kumpiyansa si Marlon Tapales na makukuha niyang panalo sa Japanese Monster. Sa katunayan nito mga idol, sa bagong panayam ng Pinoy Unified Champion, brutal na sinabi nito na hindi niya lang daw tatalunin si Inoue via decision, kundi ina-knockout niya talaga ito sa kanilang bakbakan sa December 26. Kung saan nagbigay pa nga si Marlon Tapales mga idol ng round kung kailan niya ina-knockout si Inoue. Ano yung mga idol? Round 5 daw ang pinakamagandang round para dalihin ang Hapones. Ito daw talaga kasi mga idol ang round na talagang magpapalitan sila ng malalakas na suntok ni Inoue at kumpiyansa ang ating pambato mga idol na talagang ngangat siya kay Inoue sa suntukan. Bagamat ngayon pa man mga idol, ayaw pa rin pa kumpiyansa ni Marlon Tapales kay Inoue dahil alam niyo daw talaga mga idol kung gaano kalimos si Inoue sa palitan ng kamao, lalo na kung bumanat ito sa body shot ng kalaban. Kaya abangan na lang natin mga idol ang laban na to. Siguradong mabubusog tayo sa bakbakan.